Good day mga ka-vintage, magandang araw sa inyo. Bali ang topic ng video natin ngayon is about dito sa isang nabili kong handheld device. Sinaunang handheld device. Nabili ko lang siya sa isang thrift shop dati sa Japan. Bali ngayon i-review natin kung anong klaseng device to, kung maganda ba siya o ano. Okay mga ka-vintage, tara subaybayan natin. Okay mga ka-vintage, tara simulan natin. Ayan, ito yung nabili kong handheld device dati. Ayan. Last year pa to eh. Ngayon ko lang nag-interest na na buksan eh. Bali, itong device na to is natawag na pulse missile handheld device. Bali, ang parang category nito is parang mga Game Boy. Sinauna pa to sa Game Boy nung mga panahon na hindi pa uso Game Boy. Ito yung mga parang PSP nung panahon na yun. Yan, ito. Yan, with styrofoam pa siya. Yan. Mukhang okay naman. Yan. Bali, ang power source nito is dalawang AA battery. Gagana siya pag dalawang nilagyan mo siya ng AA battery. Yan. Ang tawag sa device nito is electromechanical toys. Category siya ng toys pero ang nagpapaandar sa kanya is mga simple motor tsaka mga LED lights. Kasi ng mga panahon wala di naman uso mga PSP o Game Boy tsaka Game & Watch. Yung mga sinauna pa to. Unang-una pa to sa mga Game & Watch. Kasi yung Game & Watch, gumagamit na ng LCD panel na yan. Ito, unlike nito, parang film lang yung nasa loob, tas umiikot siya. Bale, nagpapaikot sa kanya, motor. Tas may roller sa loob. Kaya parang, pag umiikot yun, nakikita nyo, umaandar yung parang film. Kaya akala mo gumagalaw. Tapos yung effects niya, pag pinipindot mo siya, umiilaw siya. Bali, umiilaw yung mga LED, ganun. Okay guys, tara, tignan natin kung paano yung function. Ito yung dalawang AA battery. Testingin natin yan. Ang year of date nito, nung nirelease to, is mid-1970s. Papasok mga 80s eras, papasok yun. Siyempre may mga uso na ng mga Game & Watch, ganun. Ito una pa to dun. Kaya yung mga era ng late 70s, ganito yung mga klase ng mga nilalaro nila. Yan, ganito. Bali ito yung yung on and off on and off switch niya. Yan. Tapos dito yung control niya. Left and right control, tapos dito yung press. Pag press mo siya dito, iilaw yan. Yan. Tingnan natin, laruin natin. Kumbaga simple lang to eh, simple device lang to eh. Masyadong simple lang to, hindi siya ganun ka-complicated. Hindi siya tulad ng mga Game Boy, PSP o Game & Watch na medyo na siya, medyo advanced na, tsaka may pagka high-tech na like nito. Medyo simple lang talaga to. Tara, buksan natin. Ayan siya, ganyan. Ayan, kikita nyo siya. Press mo siya. Ito yung left and right siya. Ayan. Ayan. Pag umilaw yun, parang magre-reset yung device. Ayan. Ganun lang yung niya, ganun niya yung gameplay niya. Kaya napakasimple lang talaga. Kaya nung mga panahon na yun, medyo simple lang talaga ang mga laruan nun. Hindi tulad ngayon ng panahon na to. Talagang masasabi ko may enjoy mo. Ito, medyo repetitive yung niya, yung function niya. Kaya mga ilang laro lang, magsasawa ka na. Pero sa ngayon, tong gantong klaseng device, isa na rin sa mga collector's item na rin sa mga
nagko-collect ng mga toys tsaka yung mga retro device, mga retro game device. Kasi hard to find na rin to eh. Siguro ngayon makukuha mo to ng mga 1.5 to hanggang 2,000. 1,500 to 2,500 pesos ang mga siguro ano value nito pagdating na sa mga collector. Hindi naman ganun ka-steep pero okay na rin siya kasi wala ka na rin makikitang gantong device talaga sa ano eh, yung sabihin natin sa mainstream, yung mga ano, bihira na rin. Kumbaga talagang mahirap na rin siya hanapin. Kaya sasabi ko, kung ipang-collect mo siya, okay na rin siya. Pwede na rin talaga. Maganda na rin siya i-collect, ihalo sa man cave o kaya sa mga display cabinet. Kasi maganda nga siyang iano kasi mahirap na siya hanapin. Okay guys, yun lang yung ano natin, yung review natin dito sa nabili ko sa isang thrift shop dati sa Japan na hingin ko lang talaga na interest na review. Kasi wala nga akong panahon. Yan. Okay guys, maraming salamat. Hanggang sa muling video. Like and subscribe na rin kayo. Share nyo.